espekulasyon at patuloy na alingas-ngas sa di umano'y planong destabilisasyon at kudeta, muling giniit ng mga pinuno ng Philippine Army at Navy ngayong Sabado ang kanilang commitment to professionalism at rerespetuhin ang civilian authority. Sa kabila ito ng nakakasang 3-day corruption protest na pangungunahan ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay Army Chief Lieutenant General Antonio Navarrete, tapat sila sa kanilang mandato bilang sundalo, professional at non-partisan defender of the Constitution and our nation's democratic values. Aalalay din sila sa PNP sa pagpapanatili ng law and order. Pero ang focus daw ng Army ay ang core mandate ng pagtiyak ng seguridad sa ating soberanya at teritoryo. Umapila rin si Navarrete sa mga organizer ng protesta na maging responsable sa well-being at kaligtasan ng mga dadalo rito at tiyakin ang mapayapang paglalahad ng kanilang freedom of speech and expression. He called on all Filipinos to embrace the spirit of bayanihan, reject division, and focus on ensuring national unity as we recover from recent calamities. Parehas ang mensahe ni Navy Chief Vice Admiral Josema Ambrosio Espeleta sa inilabas na hiwalay na pahayag. Tapat anya ang Navy at buong sandatahang lakas sa tungkuling maglingkod at magprotekta sa sambayanan. Hinimok ni Espeleta ang mga mamamayan na maging mapagmatsyag para protektahan ang national stability sa pagberipika ng mga impormasyong posibleng makaapekto sa kaligtasan ng publiko. Nitong Biyernes, sinabi ni AFP Chief of Staff Romeo Browner na binabalidate ng AFP ang listahan ng mga opisyal ng gobyerno at retired military officials na kumikilos umano para sa destabilisasyon ng pamahalaan. Dagdag pa ni Browner, siniseryoso nila ang ugong ng destabilization plot. Ani Browner, tutulong ang mga sundalo sa latag ng PNP ng seguridad sa mga araw ng kilos protesta, lalo't may natatanggap umano silang report ng posibleng infiltration sa mga ito. These are peaceful rallies. Sana nga po maging really peaceful dahil yun po ang pangako ng mga organizers na maging peaceful yung mga rally. Pero nananawagan kami sa kanila to secure, to police their ranks, to make sure na hindi po sila masingitan. Dahil may mga nagre-report po sa akin, pati na rin sa Philippine National Police na baka maaring masingitan sila. At may may mga infiltrators at baka may magpasabog ng granada. Nakakatakot po yun. I'm very happy to report that yung pong ating mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines are very professional. Kaya kahit na po may mga ganitong nangyayari sa ating lipunan, we are aware of what is happening, but of course, we remain professional. So disiplinado po yung ating mga sundalo. Kaya't itong mga nananawagan po na sumama yung mga sundalo sa mga rallies o kaya sa mga panawagan nila ng kudeta, wag na po kayong umasa na ang Armed Forces of the Philippines ay gagawa ng unconstitutional activities, or we will not resort to unconstitutional means to bring about change. We will stick to the rule of law at hindi po tayo lalabag dito. Hindi tayo magkukudeta, hindi tayo military junta. Dahil ang kawabaw po ay ang ating bansa. Naka-full alert na ang Philippine National Police